Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Arnie Gamboa Lahom at ngayong araw ang aking paksang tatalakayin ay tungkol sa karapatang pantao. Ano nga ba ang karapatang pantao? Ang mga pangangailangan ng tao ay dapat matugunan upang siya ay mabuhay. Karapatan ng tao na matugunan ang kanyang mga pangangailangan upang siya ay mabuhay ng may dignidad bilang tao. Ang karapatang pantao ay ang mga karapatan na tinatamasa ng tao sa sandaling siya ay isilang. Ang paggamit ng tao ng mga pangangailangan niya tulad ng pagkain, damit, bahay, edukasyon at iba pang pangangailangan ay nangangahulugan na nakakamit niya ang kanyang karapatan. Hindi maaaring mabuhay ang tao kung hindi niya nakakamit ang kanyang mga karapatan. Mayroon tayong karapatan dahil tayo ay tao. At ang pagkakaroon ng karapatang pantao ay bahagi na ng pagiging tao at hindi na kinakailangan pang ito ay kilalanin ng pambansang batas sa estado sapagkat likas na itong bahagi ng isang tao. Mahalagang malaman natin ang ating karapatan upang matamasa natin ang mga pangunahing pangangailangan natin bilang tao. Sino mang umagaw sa ating mga pangangailangan o kumitil sa ating buhay ng walang dahilan ay lumabag sa ating karapatan bilang tao. Maaari tayong dumulog sa hukuman kung sakaling nahahadlangan ang ating mga karapatan. Ang pagkilala sa karapatan ng iba ay nagsasaad ng ating obligasyon na igalang ang karapatan ng lahat ng tao. Kung lahat ng mamamayan ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, malaki ang posibilidad ng kapayapaan sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa lipunang Pilipino. Ngayong nalaman na natin ang kahulugan at kahalagahan ng karapatang pantao, dumako naman tayo sa uri ng karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay nahahati sa karapatan bilang individual at pangkatan. Una na nga ang individual o personal na karapatan. Ang karapatan na ito ay ang pag-aari ng mga individual na tao para sa pag-unlad ng sariling pagkatao at kapakanan. Ang mga karapatang ito ay ang sibil o politikal na karapatan, ang panlipunan, pangkabuhayan at kultural na karapatan. Una na nga rito, ang karapatang sibil. Ang karapatang sibil ay ang mga karapatan ng tao upang mabuhay ng malaya at mapayapa. Ilan sa mga halimbawa ng karapatang sibil ay ang mga karapatang mabuhay, pumili ng lugar kung saan siya maninirahan, maghanap buhay, at mamili ng hanap buhay. Ito ang karapatang sibil, karapatan ng tao upang mabuhay ng malaya at mapayapa. Ang ikalawa naman ay ang karapatang politikal. Ang karapatang ito naman ay ang karapatan ng tao na makisali sa mga proseso ng pagdidesisyon ng pamayanan tulad ng pagboto ng mga opisyal at pagsali sa referendum at plebisito. Ito naman ang karapatang politikal, ang karapatan ng tao na makisali sa mga proseso ng pagdidesisyon sa pamayanan. Ang ikatlo naman ay ang karapatang panlipunan. Ang karapatang panlipunan ay ang mga karapatan upang mabuhay ang tao sa isang lipunan at upang isulong ang kanyang kapakanan. Ang ikaapat ay ang karapatang pangkabuhayan. Ang karapatang ito ay ang mga karapatan ukol sa pagsusulong ng kabuhayan at disenteng pamumuhay. At ang huli, ang karapatang kultural. Ito naman ang mga karapatan ng taong lumahok sa buhay kultural ng pamayanan at magtamasa ng sayentipikong pag-unlad ng pamayanan. Ito ang unang uri ng karapatang pantao, ang individual o personal na karapatan na nakapaloob naman dito ang karapatang sibil, karapatang politikal, karapatang panlipunan, karapatang pangkabuhayan at karapatang kultural. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang uri ng karapatang pantao, ang panggrupo o kolektibong karapatan. Ito ang mga karapatan ng tao na bumuo ng pamayanan upang isulong ang panlipunan, pangkabuhayan at pangkultural ng pag-unlad sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang likas na kayamanan at pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Ito ang ikalawang uri ng karapatang pantao, ang panggrupo o kolektibong karapatan o ang pangkatan.
Ngayon naman, dumako tayo sa mga batayang legal ng karapatang pantao. Ang pagkakaroon ng karapatang pantao ay nakabatay sa mga ginagawang batas sa Pilipinas at sa mga pandaigdigang kasunduan. Bagamat, ang tao mula sa kanyang pagsilang ay may karapatang dapat na natatamasa na mas nakasisiguro tayo kung ito ay nakasulat sa ating batas upang magsilbing sandigan natin kung sakaling hindi natin natatamasa ang ating mga karapatan. Ang mga pangunahing instrumentong legal ay ang Saligang Batas ng Pilipinas at ang Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao. Ito ang dalawang batayang legal ng karapatang pantao, ang Saligang Batas ng Pilipinas at ang Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao. Narito ang mga artikulo sa Saligang Batas ng Pilipinas na kumilala sa karapatang pantao. Ang karapatang pantao ng mga Pilipino ay maliwanag na naisulat sa Saligang Batas ng 1987. Sa dokumentong ito, ang mga karapatang pantao ay nasa Bill of Rights, Art 3. Pagboto, Art 5, Deklarasyon ng mga prinsipyo at patakaran ng mga estado na nasa Art 2, Katanungang panlipunan at karapatang pantao na nasa Art 13, Pambansang Ekonomiya at Patrimonya ng Art 12, Edukasyon, Agham at Teknolohiya, Sining, Kultura at Sports naman sa Art 14. Ang mga karapatang pantao na nasusulat sa Deklarasyon ng mga Prinsipyo at Patakaran ng Estado, Art 2 ay ang mga sumusunod. Pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao at paggarantiya ng buong respeto sa karapatang pantao. Pagkilala sa karapatan ng pamilya at pagpapalakas ng pamilya. Pagsulong at pagbigay proteksyon sa pisikal, moral, espiritual, intelektual at panlipunang kapakaran ng mga kabataan. Pantay-pantay na karapatan sa harap ng batas ng mga kababaihan at kalalakihan. Proteksyon sa karapatang pangkalusugan at balanse at malinis na kapaligiran ng tao. Pagsulong ng kalagayan at pag-unlad ng tao, at pagkilala at pagsulong ng mga karapatan ng mga pamayanang kultural. At lahat ng mga Pilipino ay sakop ng batas na ito, kaya't dapat natin sundin ang mga ito. Ang mga karapatang sibil at pulitikal naman ng mga Pilipino ay nasa Bill of Rights Art 3 tulad ng karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng mga ari-arian, karapatan sa makatarungang proseso at pantay na proteksyon ng batas, karapatan ng tao sa tamang pamamahala ng katarungan. Ang katarungang panlipunan at karapatang pantao sa Art 13 ang katanungang panlipunan at karapatang pantao ay nagsusulong ng karapatang panlipunan at pangkabuhayan ng bawat Pilipino. Obligasyon ng pamahalaang Pilipinas na magbigay ng mga panlipunang serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at paglitis ng kaso upang ang mga taong walang pambayad ay matulungan ng libre ng pamahalaan. Ito ay batay sa prinsipyo ng panlipunang katarungan na ang mga taong mahihirap ay dapat mabigyang proteksyon ng ating batas at pamahalaan. Narito naman ang Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao o Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Ang UDHR ay nabuo at nilagdaan noong taong 1948. Ang Pilipinas ay nakalagda sa deklarasyong ito, kaya't ang instrumentong ito ay dapat ipatupad sa ating bansa. Binibigyang diin ng Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao na lahat ng tao ay isinilang na malaya at may pantay-pantay na dignidad. Itinakda nito ang pangunahing prinsipyo ng pagkakapantay-pantay at pagbabawal sa diskriminasyon upang matamasa ang karapatang pantao at ang mga pangunahing kalayaan ng tao. Ang mga sibil na probisyon ng UDHR ay ang mga sumusunod. Una na rito, ang karapatang mabuhay, maging malaya at maging ligtas ng isang tao. Kalayaan sa pagiging alipin at puwersahang pagtatrabaho o paninilbihan. Kalayaan laban sa pananakit at malupit
di makatao at nakakababang uri ng pagtrato at kaparusahan, pagkilala sa tao sa harap ng batas, pantay na proteksyon sa harap ng batas, epektibong paraan panghukuman laban sa paglabag sa karapatang pantao at kalayaan sa walang dahilang pag-aresto, detensyon at pagpapalayas sa sariling bansa. Pantay na paglilitis at pagdinig pampubliko ng isang malaya at walang kinikilingang tribunal. Pagpapalagay na walang kasalanan ang isang tao hanggat hindi napapatunayang may sala. Hindi dapat bigyang kaparusahan sa isang aksyon na hindi pa krimen noong ito ay ginawa. Kalayaan sa pakikialam sa pagiging isang pribadong, individual, pamilya, bahay at mga sulat. Kalayaan sa pagpili ng lugar na tinitirahan at maging sa pag-alis sa isang lugar. Mag-asawa at magkaroon ng pamilya at ang huli ay ang magkaroon ng ari-arian. Narito naman ang mga politikal na karapatan sa UDHR. Una na rito ang karapatang asilum. Karapatang magkaroon ng nasyonalidad, kalayaan sa pag-iisip, konsensya at relihiyon, kalayaan sa sariling opinyon at pagsasalita, kalayaan sa tahimik na assembly at asosasyon, pagsali sa pamahalaan ng sariling bansa, pagkakaroon ng pantay na serbisyo publiko sa sariling bansa. Ang mga karapatan sa pangkabuhayan, panlipunan at pangkultural ay ang mga sumusunod. Karapatan sa panlipunang seguridad, karapatang magkaroon ng hanap buhay at kalayaan sa pagpili ng empleyo, pantay na bayad sa pantay na paggawa, karampatang kabayaran sa trabaho ng nagbibigay respeto sa pamumuhay na may dignidad, bumuo at sumali sa mga anyong pangkalakal, karapatan sa paghinga at paglilibang, maayos na pamumuhay upang maging malusog, kasama na rin dito ang karapatan sa pagkain, pananamit, pabahay at gamot. Narito pa ang mga karapatan sa pangkabuhayan, panlipunan at pangkultural. Magkaroon ng seguridad sa panahon na walang hanap buhay, pagkakasakit, pagkakaroon ng kapansanan, pagkamatay ng asawa, pagtanda, at iba pang pagkakataon na wala sa kontrol ng tao. Bigyan ng proteksyon ang mga ina at anak. Karapatan sa edukasyon. Ang magulang ay may karapatang mamili ng edukasyon ng kanilang anak. Karapatan sa partisipasyon sa buhay kultural ng isang pamayanan. Magkaroon ng proteksyon sa moral at material na interes na nagre-resulta sa pagiging may akda ng sayentipiko, literal at artistikong produksyon. Ito na ang huling bahagi ng aking ulat. Uulitin ko, ang karapatang pantao ay may dalawang uri, ang individual at pangkatan. Ang pang-individual na karapatan ay ang karapatang sibil, politikal, pangkabuhayan, pangkultural at panlipunan. Samantalang ang karapatang pangkatan naman ay ang karapatang pangkultura, pangkabuhayan at panlipunan. At ang Saligang Batas ng Pilipinas at ang Pandaigdigang Deklarasyon ng Karapatang Pantao ay ang mga pangunahing batayan ng karapatang pantao ng mga Pilipino. Dito na nagtatapos ang aking ulat. Maraming salamat sa pakikinig.